teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Lord is good. The 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 Lord is good. All the time. All the time. The Lord is good. 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 All the time. All the time. He forgives my sin, restores my soul. He delivers and sets me free. He forgives my sin, restores my soul. He delivers and sets me free. Dance with joy. Dance with joy. Sing your praises. Praises. Dancing and singing, playing instruments. Let it be done in God's presence. Dance with joy. Dance with joy. Sing your praises. Praises. Dancing and singing, playing instruments. Let it be done in God's presence. The name of the Lord is powerful. He is almighty and great. We are His people, we are His flock, and we belong to Him. The name of the Lord is powerful. He is almighty and great. We are His people, we are His flock, and we belong to Him. Sing your heart out to the Lord. Praise His name, speak out. Praise Him for His blessings and deliverance. King of kings, Lord of lords, the Prince of peace. King of kings, Lord of lords, Almighty God is He. Sing your heart out to the Lord. Praise His name, speak out. Praise Him for His blessings and deliverance. King of kings, Lord of lords, the Prince of peace. King of kings, Lord of lords, Almighty God is He. Sing your heart out to the Lord. Praise His name, speak out. King of kings, Lord of lords, the Prince of peace. King of kings, Lord of lords, Almighty God is He. Praise Him for His blessings and deliverance. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Sige, good morning, Jesus. Purihin ang Panginoon. Binabati po namin ang lahat ng ating mga kapatiran sa ating Comfy family, North, East, West, and South, sa ating lahat ng ating mga outreaches at sa aming mga mahal sa buhay, sa ating mga kapatiran sa ibang bansa, sa ating Comfy, Illinois, sa ating mga nasa Japan, sa Australia, sa Canada, at sa lahat ng dako ng mundo. Sige, manalangin muna tayo mga Sige. pastor. Dakila naming Ama, mapagpala naming Diyos. Diyos na mabuti at hindi ipinagkakait sa amin ang lahat ng kabutihan na dapat naming ginagawa. Kaya sa tulong ng iyong banal na Espiritu, O Lord, na mangungusap at nangungusap sa amin lahat, speak to us. Your servants are listening. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Purihin ng Panginoon. Palagay ko sa opening song pa lang ng mga bata, alam nyo na kung ano yung ating topic. Sige, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pag-aaral, basahin po muna namin ang ating memory verse for the week, which is found in Matthew 7 verse 19. Ang sabing ganon, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Yan. At sa Tagalog naman, Pastor? Anong nakalagay? Ang bawat punong hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at itatapon
sa apoy. Purihin ang Panginoon. Sayang ang bunga. Oo nga, hindi tayo yan. Sayang. Hindi tayo. Hindi tayo Kasi yun. kinakailangan Pero may tayo, pag-asa. ang May laki, pag-asa. laki. At ang kinakailangan tayo ang mga mabubuting bunga na hindi puputulin ni Lord. Sige. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa third part ng ating mga pag-aaral na pinagkunan namin sa isang libro ng Sons and Daughters by Rebel, which is entitled, I Am Transformed. So ang pinaka-purpose po ng ating pag-aaral ay tayo ay mabago para hindi tayo maputol katulad ng ating memory verse for the week. At na-take up na natin ang mga ating mga topic ay naunan po ay sa unang-una itong part 3 na to ay pinaka-main topic is I am called so I live each day with a purpose. Bawat araw na ating ipinamumuhay, may kabuluhan. Salamat sa Diyos. Kaya yung unang topic na tinake up natin for the year 2026, God is missional, so I am ready. And the second is God is sovereign, so I am surrendered. We are surrendered to the sovereignty of God. And number 3 is God is visionary and I am involved. Hindi lang tayo nakatingin sa nakikita natin with our naked eye, but we go beyond what is the eye of the Lord. Yan. Kaya visionary tayo. And last Thursday, ang ating naging topic is God is faithful, so I am strong. Kapag nalalaman natin na ang Diyos natin ay tapat at hindi nagbabago, lumalakas ang pananampalataya mo, kaya ikaw rin ay malakas at hindi ka mawawala sa iyong pananampalataya. Hindi ba, Pastor? Yun ang tinake up natin last week. Kaya napakahalaga po na nauunawaan natin kung sino si Lord at yun ang dapat rin makita sa bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano na ipapamuhay natin yung ating mga naririnig, lahat ng ating pag-aaral. At ngayon naman, napakaganda ng ating topic dahil ito'y palagi nating pagka mga preacher natin, mga minister natin, is God good? Yeah. All the time. All the time, God is good. So, Okay. basahin muna natin ating message ngayon. Purihin ang Panginoon. Psalm 100, verse 5. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. This is the message of the Lord. Manalangin po tayo. Diyos naming nagmamahal sa amin. Thank you that you have revealed to us that you are good at ang iyong pagmamahal sa amin hindi kumukupas magpakailanman. Amen. Kaya sa umaga ito, nangungusap ang salita mo at ang iyong banal na espiritu ang gagabay sa aming lahat. Mangusap ka, kami pong lahat na magkakapatid ay nakikinig. Ayan. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin Sa na. Tagalog, ano to? Oo. Ang pag-ibig Ng Diyos. ng Diyos ay walang hanggan, laging tapat, magpakailanman. Yes. Amen. Napakasarap. Alam nyo, yung ating topic na God is missional, hindi mo maaring ma-reach out ang ibang tao, masabi mo sa ibang tao ang kabutihan ng Panginoon kung ikaw mismo hindi mo naramdaman to hindi mo naranasan. Kaya paano mo sasabihin, lalong-lalo na sa isang tao na nasaktan, nagkaroon ng masamang experience, paano mo sasabihin na mabuti ang Diyos at mahal siya ng Diyos. Kaya napakahalaga na nauunawaan natin yung alam mo sa puso mo na ang Diyos, ikaw mismo, naranasan mo yung kabutihan ng Panginoon. Kaya sabi mo, kay buti mo sa buhay ko, Panginoon, pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa,
kundi pasasalamat, ang buhay ko'y ialay sa'yo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Kaya, ang sabi ng psalmist, si David, sabi niya sa Psalm 136 verse 1, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Alam nyo, hindi nyo mararamdaman talaga, hindi nyo masasabi na ang buti ng Panginoon, the Lord is good, kung hindi mo naramdaman, kung hindi mo naranasan. Kaya sasabihin mo, the Lord is good. The Lord is good. Blessed is the man who puts his trust in God. The Lord is good. The Lord is good. Taste and see that the Lord is good. Kinakailangan, sabi, taste and see. Ano mo, minsan, oo. ano ba minsan, yung asawa ni Sister Eva Villanueva, Ay, oo. sabi sa akin, "Oh, Pastor, ano po yun? Hindi makakain si Sister yung asawa?" O sabi, sige, kakanta tayo, kakain na yan. Oo. Taste and see that the Lord is good. Yung kanyang taste, nagkaroon ng lasa yung kanyang, okay na. Literal, literal na nakuha niya. Literal talaga, oo. Oo. Kaya nga, yung salita ng Diyos, sabi nga ganon, i-masticate mo, kainin mo, hindi ba? Meditate on it. Kasi, alam nyo, iba, lalo na kung personal mong natanggap ang salita ng Diyos, pagkatapos nangusap sa iyo si Lord, ang sarap kayang kinakausap ng Panginoon, mga kapatid. Lalo naman, may problema ka, hindi ba? Iba yung makipag-communicate ka sa Kanya, iba yung nakakausap mo ang Diyos sa pamagitan ng Kanyang mga salita. Kasi sabi nga, totoo ba nakakausap niyo ang Diyos? Opo, mas meron nga talaga yung di ba yung yung soft voice ni Lord, naririnig talaga. Di ba ikaw, pastor, nananasan mo yon? Yung 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 meditation in the presence of God. You can talk to Him alone and He will talk to you. Naririnig mo yung still voice niya, hindi ba? Meron ka Naririnig mo talaga talagang yun. naririnig eh. At the same time, kino-confirm ng salita ng Diyos pag nagbasa ka. Makikita mo, lumulutang nga yung word eh. Lumulutang. Pag nagbasa ka ng Bible, yung tanong mo, itataas niya, nakikita niyo niya, ito yung answer doon sa kwan mo, sa... Yung lagi kong tinitingnan. Oo. Ano ba to? In whatever you do and say, do it all in the name of the Lord Jesus, who strengthen you. Malakas ako ngayon. Oo nga. Diba? Oo nga, kasi pinagsama mo yung dalawang scripture. Yung Philippians 4:13 at saka Colossians. In whatever you do, do it all in the name of the Lord. Pagkatapos, He strengthens you, hindi ba? I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya, yun ang talagang yun. Yung kapag kahawak mo yung dalawang salita na yun, paano naman hindi ka lalakas? Kaya sabi nga ganon, mitan mo nga kasi masasabi niyo ba, mga kapatid, kayo, ang sagutin niyo mismo, kayo ba 100% na masasabi niyo na mabait si Lord sa inyo? Can you say 100% that the Lord has been good to you? Paano niyo masasabi? May naranasan kayo, alam ko naranasan niyo. Pero ang napakaganda doon, ikaw mismo masasagot mo yan. Kaya sabi nga gano'n, hindi mo ma-share hindi mo ma-share ang goodness ni Lord kung ikaw mismo hindi mo naranasan. Para bang isang ahente, magtitinda ka ng isang bagay. Kung ikaw mismo hindi mo mapapatunayan na totoo o kaya maganda yung product mo dahil ikaw mismo nakagamit mo o kaya natikman mo muna, hindi ka paniniwalaan ng mga buyer mo. Ganon din tayo sa Panginoon, mga kapatid. Sa pag-share natin, totoo ba yan?
yung personal witnessing mo na nobody can refute. Kasi personal mo yun, ikaw mismo nakaranas. So, sino magre-refute sa'yo doon? Kaya, kung hindi mo mismo naranasan, ang hirap pong mag-share tungkol sa kabutihan ng Panginoon. Kaya, in what way can we say that He is a good God? Ano ba yung mga pamamaraan na, ano yung mga nangyari sa buhay mo na masasabi mong napakabait ng Panginoon sa'yo? Dito sa akin ng pag-aaral, aapat lang itong nakuha ko, pero marami pa to, tiyak marami pa. Ito yung isang number 1. Masasabi mo na God is good kasi unang-una, tandaan natin, He owns everything under the sun. In Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it, are His. Sa Kanya yun kahit tayo nga kay Lord. Kaya, wala kang pwedeng ipagmalaki, wala kang pag-aari dito sa lupa. Dahil ang pag-aari mo, na-acquire mo na lang yan dahil sa kalakasan at sa blessing ng Panginoon. Pero lahat yun, acquired natin because of the created things that the Lord has made. Kaya, number 1, sabing gano'n niya, out of the created things that the Lord has made, number 1, He is a great provider. He provides for everything we need. For our God is a great provider. In Psalm 145:15-16, ang sabi niya sa Tagalog version, lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siyang nagdudulot ng pagkain nila, kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang, anupat ang lahat ay may tinatanggap, ay ikabubuhay. Ang ganda, no, Pastor? Sapat na sapat, ha? Oo, Hindi- tingnan mo, oo. Hindi yung, ano lang. Yun nga di ba? Sa creation pa lang Kinreate na ni Lord lahat ng pangangailangan ni Adam and Eve bago na-create si Adam di ba? Andiyan na yan yung lahat ng halaman, lahat ng punong kahoy, lahat ng mga isda, ibon, lahat. So you are destined to reign over those things that Yes, is available. oo. Kaya itong mga yung provision ni Lord, hindi ba ang dami nang nag-share? Ang dami na. Yun nga yung madalas naririnig nyo si Pastor. Yung aming refrigerator, parang nanganganak. Nung one time nga, tuwa kami. Biglang may dumating na kapatid na nag-birthday kasi yung apo niya. Imagine mo, ang dami, 4 na putahe. May salad pa. Biglang Lord, sabi natawa kaming dalawa, sabi Lord, where will my food come from? Imagine mo ito, ilang araw namin kakainin kung kami lang dalawa, ha? Talaga naman, makapag-share ka pa nga. Kaya sabi niya ganun, kaya madalas nasasabi niya, yung refrigerator namin palaging nanganganak. Di ba? Hindi na uubusan. Glory to God because of the Lord, because He is the great provider. Kaya yung, Sabi sa Salmo, Salmo. even lions Go hungry for the lack of food. Lack of food. But those who obey the Lord lack nothing good. Kaya, Ang the obey, talagang little iwan yun. that a good man own is worth more than the wealth of all the wicked. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Even lions go hungry for the lack of food, but those who obey the Lord lack nothing good. Oh yes. Oh yes. Oh yes. That's why we can say that the Lord is really good because He is a great provider. Paano kung Paano kung andyan yung, hindi ba yung hindi lang sa tiyan Kaya nga sa amin ganun, nasasabi mo lang ba na good si Lord because you are making Him your refrigerator? Sabi ganun. Hindi lang ganun. Hindi lang yun. Ikalawa, ang nakita ko, sabi ganun niya, He is our good shepherd. Good shepherd. Ano ba yung nakasulat doon sa sabi ganun sa Psalm 23? Si David, sabi niya ganun, very firm siya. He is my good shepherd, di ba? He is my shepherd. I have everything I need. So lahat, walang kulang. And ang maganda doon sa Psalm 23, sabi niya, He guides me everything, di ba? Yung doon sa He guides us in all walks of life. Kaya sabi niya, the Lord is my shepherd. I have everything I need. He lets me rest in fields of green grass and leads me
to quiet pools of fresh water. Yung guidance yan, andyan palagi. Siya ang naglilid. Even though Hindi. He leads me to quiet pools of fresh water. He gives me new strength. He guides me in the right path as He has promised. Even if I go to the deepest darkness, I will not be afraid, Lord, for You are with me. Your shepherd's rod and staff protect me. So, yun number 3, na kaya mo sasabihin, si Lord ay napakabait. Diba? Yung His rod and staff protects me. He is our security guard 24/7. He always protects. Sabi niya sa Psalm 91, di ba? Doon yan eh. Hindi po pwedeng hindi ka makaranas ng protection ng Panginoon. Napakaraming bagay. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. And I will say to the Lord, He is my refuge, my fortress, my God in whom I trust. Alam nyo na, nung mga bata pa kami, maraming pagkakataon na nakita ko itong protection. Wala pang ganitong charismatic, hindi pa tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Yung usual pa lang na pagdadasal, na natutunan natin sa ating mga magulang, yung usual na pagtuturo lang ng mga magulang natin at saka yung mga sa teacher, sa eskwelahan. Pero nakita ko na talaga ang protection ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi nga gano'n niya, kahit hindi mo pa siya kakilala, andyan na talaga. Magmulat-mula pa, pinili ka na niya. Alam niyo, yung kapatid ko na, bali pang ilan ba si Dalia? Yung aking kapatid na si Dalia, alam niyo yun, nahulog yun. Sa second floor ng aming bahay. Bumagsak siya, wala siyang malay. Kala namin, wala na. Pero wag ka, parang, di ba? Yun ang miracle eh. Pagdampot mo, sandali lang, dinala sa ospital. Wala, buhay. Wala ngang baggo ko, wala man lang kwan sa utak eh, sa ulo eh. Ang bait ng Panginoon. Sa akin, personal pastor, di ba? Nung ako'y nag-aaral, madalas sumasakay ka ng jeep, di ba? Ang uso pa noon, yung mga balon na palda. At yung palda na yon, meron pong tahe na nakikita nyo, yung nakatuping gano'n, di may tahe. Nagsisimula pa po ako nung nagsisimula ako nung na mag-college, nakasuot ka na ng medyo stiletto o yung may takong. Biramuin mo yung takong na yon. Pagbaba ko ng jeep, yung takong na yon, sumute dun sa slip ko. Yung sa tahi. Ay di pag ganun mo, ang tendency bumagsak ka, di ba? Diyos ko, yung kababa, pero wag ka, ang bait ng Panginoon yung protection. Hindi ka tuloy-tuloy na nahulog sa jeep, hindi ka, doon na yung natastas yung palda ko dahil nga bigla kong ginanon yung paa ko. Naranasan nyo na ba yung mga ganong pagyayari sa buhay nyo na kayo biglang na-protectionan ng Panginoon? Ang dami, grabe, sasabihin mo na, Lord, salamat sa protection, salamat sa kaligtasan. Si Pastor Fred, nung nagiinom pa po siya, yung old life niya, nakita ko nagsisimula pa lang ng umattend ng mga prayer meeting at na-sharean po ako ni Mader o ni Sister Tess Viloria. Kasi yung iba yung aking problema during the time. Sabi yung ganon, Mader, parang imposible pong masolve yung problema ko. Hindi, sabi niya ganon. Si Lord nagpapatest o yung mga impossibility, maaaring masolve ni Lord. Ibinigay niya po sa akin yung word ng Malakay 3. Put me to the test. At dito yun, yung sabi niya, yung protection, isa sa protection. Alam niyo po ba, yung C5 ba yan? Itong Coastal Road, yung sa Dewey Boulevard. Gagaling po kami ni Escolta, pauwi po kami. Wala pa, hindi pa nakadiretso yun papuntang Cavite, yung Coastal Road na yan. Ay di sarado pa siya pagdating po doon sa pagliko ng NAIA, ng airport. Ay di liliko doon yung bus. Yung aming kotse po, dahil nga sabi niya, nagiginggal siya dahil nagiinom pa noon eh. Pumarada po sa may bandang tabi lang. Pagkatapos, doon sa may medyo parang sa dulo, doon po siya nagpunta para jumingel, yan ganyan.
Alam niyo po ba, here comes ngayon yung minibus na yon. Kitang-kita ko talaga, kasi nandun ako sa may kotse, kitang-kita ko, nawala ng kwan, parang nawala ng preno, dire-diretso, doon po sa mismong, kung saan si Pastor Fred ay nag-jumingle, siya namang, bago dumating yun, nakaalis na po siya, kaalis pa lang niya, saka bumangga yung minibus, ang daming yung mga pasahero na aksidente, nagtalsikan pa, yung ganyan. Grabe, ang dami pong nasugatan nun. And that is the first time. And I really believe and I really thank the Lord. Lord, salamat. Sabi ko, gumanon ako. Totoo pala yung protection kasi share pa lang sa akin ni Sister Tess Biloria tungkol sa protection na maaring ibigay ng pagbabayad ng ikapo. Sabi ko, Lord, noon hindi pa siya uma-attend. Sabi niya, totoo. Ano sabi mo? Totoo pala yan, Totoo pala yung sinasamahan sinasabi mo. mo sa akin. Sabi ganun niya. Totoo pala, Totoo pala. Oh, yun. That is the first time kasi nag-share naman ako sa kanya. At pagkatapos ng prayer meeting, nag-share. Pero ayaw pa niya sumama noon. Nung nakita niya yung protection, nakita ko na talaga, sabi ng gano'n niya, sabi niya, totoo pala yung sinasamahan mo, yung prayer na Kaya, Pagkaalis ka, meron nagtamsi ka mga tao. oo, grabe po mga kapatid. Kaya sabi mo, hindi mo ba sasabihin na, ang bait ng Panginoon? Grabe. Para mo masabi, He protects, sabi niya, Psalm 121:7-8, sabi niya, the Lord will keep you from all harm. From all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Hindi ba? Hindi pa siya sumasama nun sa ganitong gawain. And yet, pinili na kasi, alam ng Panginoon, gagamitin ko para ba si Saul nun? Hindi. Para gagamitin ko tong tao na to para ihayag ang aking salita. Kaya pinrotect, hindi siya napahamak noon. Kaya, saan ka pa? Hindi ba? Hindi ba? Kinakailangan manampalataya muna tayo, mga kapatid. At number 4, ito naman yung ating paborito para sa ating mga senior. Madalas kinakanta to ng pagka may birthday na may senior. Because in Psalm 46 verse 4, the Lord took His responsibility when we grow old. Ang tawag ko nga yan, our senior pension plan. Oo, kasi sabi niya gano'n. Ano nga yung kanta na yun? Sister Jam, kunin mo nga, paano nga simula nun? Yung Psalm 46, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Imagine mo, si Lord mismo, pension plan natin yan. Kayo'y nilikha ko at tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Imagine mo, He took it to Himself to be the responsible person or the responsible being para sa ating pagtanda. Ayaw mo ba noon? Napakaganda. Kaya sabi nga nun, He is our only Savior, mga kapatid. The wounded healer, the loving Father. Isaiah 43:11, sabi niya, even I am the Lord, and apart from me, there is no Savior. Walang ibang maaring magligtas sa atin, kundi ang Panginoon. Pastor? Oo. Natatawa ka? Nagpagupit ako ng isang araw. Yan, sige. Sabi sa akin. Sabi ko, sige, semi-kalbo. Hindi Semikalbo. nawala yung Kinalbo ka talaga. yung puting buhok. Aha. Paano to? Gumanon ako, nakita ko may itim dito. Andun pa rin. Yan tanda lamang. Tanda lamang yan. Na yung maitim na buhok, pumuputi talaga yan. Yes. Nagpapahiwatig that His love for us Yeah. never fails. Yes. Forever and ever. Nung makita ko ngang sinadsad siyang ganon,
inalis mo yung anting-anting ng mister ko. Sabi kong gano'n. Pero wag ka, hindi pala nawala. Andiyan pa rin, mga kapatid, yung itim niya. Kaya sabi ko nga gano'n, thank you Lord sa pagiging napakabait ng Ama, ng ating Panginoon, na kahit sa ating pagtanda, nandiyan siya. Hindi siya nawawala. Kasi sabi niya gano'n, huwag kang mag-alala hanggang pagtanda mo. Kaya sabi niya sa Isaiah 40, hindi mo, oo, huwag kang matakot. Ang dami kayang natatakot na tumanda. Kami nga, nagbibilang na, hanggang kailan kaya tayo? Pero hanggat buhay, hanggat gagamitin ng Panginoon, gusto namin hanggang kunin kami ng Panginoon, masaya kami. Amen. Ganyan ba nagiging feeling ng mga senior? Huwag niyong sabihin na wala na kayong use pagtanda niyo. Ang daming magagawa yung intercessory prayer. Yan ang role ng ating mga matatanda, lalong-lalo na yung mga nasa bahay lang. Nay, yan ang intercession niyo. Lahat kaming mga anak mo, pag-pray, bawat isa, lalong-lalo na yung mga pasaway. Hindi ba? Answered prayer na nga si nanay Meron akong Di ba binabasa answered din. prayer na si nanay? Thank you, Lord. Your old life boring? Oo. Hindi Oo, yung boring libro na yon ano? Is maturity, talaga di ang ba? Panginoon, Okay. pababasahin ka ng libro na ang old age ng isang tao nagtitiwala sa Panginoon, laging may protection. Oo. Natapos na yung pandemic. Ah. Pagkagayang buhay pa tayong lahat. Can I Amen. hear an amen to that? Amen. Talagang Merong kinuha dahil talagang oras yun na ang oras yun. nila. Oo. Pero tayo, yung protection talagang iba. Kahit nga ngayon di ba, ang dami pa rin nitong ang nakaraang taon kami sumobrang na-diagnose pa nga ng mild pneumonia dahil nga sa sobrang ubo. Pagkakuan, ay di pahinga. Kaya nga madalas sinasabi ni Pastor Fred, yung mga ibang hindi namin nasamahan na activity natin, hindi, sinasabi ni Lord, ingatan mo yung katawan mo Kaya pahinga muna. Pag sinabi ng Panginoong, kuwan ka muna, slow pacing ka lang anak. Makinig tayo. You Makinig are tayo. the temple Paul of the Holy Spirit. Yes. Kaya ingatan mo yan. Nadyan ako. Oo, kasi- Yan ang bahay ko. Oo, wag nating sayangin yung kaligtasan na binigay sa atin ni Lord. Wag nating sayangin kasi araw-araw nararamdaman mo yung kaligtasan kasi sa Isaiah 53 sabing gano'n niya, but because of our sins He was wounded, beaten because of the evil we did. We are healed by the punishment He suffered, made whole by the blows we received. Kaya yung tayo ay naligtas, tayo ay gumaling dahil sa mga nangyari kay Lord dun sa ngayon magmamahal na araw na naman, maaalala na naman natin. Pero ngayon pa lang, dapat naunawaan natin na wag nating sinasayang yung awat grasya na ginawa ng Panginoon, yung kanyang ginawang sakripisyo para lang tayo iilugtas. Kaya salamat sa Panginoon dahil nararamdaman mo ang kabutihan ng Panginoon. Sabi nga, kasi ang maganda dito, imagine mo yung, paano mo hindi sasabihin mabait ang Panginoon. Sabi niya gano'n sa Isaiah 53. The Lord says, it was my will that He should suffer. Imagine mo, anak niya si Jesus, na kalooban niya na mag-suffer si Lord. Imagine mo, para tayo maligtas, His death was a sacrifice to bring forgiveness. Imagine mo, para sabihin ng Diyos nating Ama, na yung kamatayan ng anak niyang si Jesus ay kalooban niya para lang magkaroon na yung kanyang kamatayan ni Jesus ay magkaroon ng kapatawaran ang bawat isa. Hindi ba? Yun lang ang napakaganda. Kaya sabi mo, Lord, ang bait mo. You're so good. Imagine mo, ang sakit kaya sa puso ng Diyos Ama yun na makita si Jesus na naghihirap. And so He will see that His descendants, He will live a long life and through Him my purpose will succeed. So si Lord talaga ang nag-orchestrate, that is His plan to give us our salvation. And many more attributes of the Lord showing how good He is to all of us. Pero tayo naman, paano naman tayong mga tao, Pastor? Paano naman natin what can you say that a person has been good to you? Paano mo naman makikita na ipinamumuhay mo yung kagandahang loob ng Panginoon na binigay sa atin para makita sa ating bawat isa na tayo ay mga anak ng Diyos na napakabait. Tayo ba'y mabait rin, mga kapatid? Pastor, Okay. mabait ba tayo? Pinabait. Pinabait, Hindi ako yan. mabait. Thank Pinabait you, lang ako. Lord. Okay. Dahil sa relasyon sa ating Panginoon.
doon sa Efeso 2:10. God has made us what we are. And in our union with Christ Jesus, He has created us for a life of good deeds which He has already prepared for us to do. Amen. Meron palang nakaprepare sa Oo. atin. Actually, na dapat oo. mabuting Yung pala, gawin. yung pag dito sa Ephesians 2:10, tayo, ang kwan ni Lord talaga, we are intended for good deeds talaga. Walang taong, walang nilikha ang Panginoon. Kaya nga nung nilikha lahat ng nilikha ni Lord, sasabi niya, it was so good. It was good. Natuwa siya. Lalo na pagdating sa tao, kaya nga tuwa siya sa creation niya sa totoo lang. Pero ang mabigat dito, yung creation niya, kaya nga hindi ba, nagkaroon ng great flood during the time of Noah, kasi nalungkot siya Yung kinreate niya, sumobra ang sama. Kaya ang maganda dito ngayon, nang after that, may covenant si Lord na nilabas through the rainbow para hindi na gunawin ang mundo ulit sa magitan ng baha. Yun ay isang kabutihan pa rin ng Panginoon pinakita sa atin. Pero ang maganda dito, on the last days nga, magkakaroon rin dahil sa kasamaan pa rin ng tao na hindi nakakakilala sa kanyang anak, di ba? Kaya magkakaroon pa rin ng katapusan, pero not anymore by flood, but by fire. Pero hindi yan ang ating topic. Ang topic natin, paano ngayon maliligtas yung mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon para yung kabutihan niya ay makita at mahayag. Amen. Sige. That is why we can declare, God has been good to me, and I am blessed, and my life is a blessing to others. Kaya meron tanong, oo. Anong tanong? nagsasawa ka na ba Sa paggawa ng sa mabuti? paggawa ng mabuti? Pinagsasawaan mo na ba Oo nga. ang pagtulong Sa iyong sa kapwa? Mabigat. Nagsawa na ba tayo mga kapatid? Hindi. Sa Galatians 6 to, Oo. meron yan Madalang dito Oo. Kasi talagang Tulungan mo yung kapwa mo sa kanilang on pangangailangan. ang human nature natin talaga, pagsasawaan mo makakatulong ka ng minsan, kalawa, nakakadalawa ka na, nakakatatlo, darating talaga yung Pero, ang ganda, kung ang basihan mo nga lang ay tao, magpe-fail ka At saka kung yan ay ginagawa mo, dahil gusto mo lang tumanyag, gusto mo lang masabi na mabait ka, magfe-fail ka. Pero kapag kaya na ginagawa mo, dahil nalulugod ang Panginoon, dahil gusto mong ihandog sa Panginoon yung good works mo, pagpapalain ka. Yun ang maganda So doon. your faith will grow. Yes. Your faith will grow tulad ng ating mga pinag-aaralan Yan. nitong mga nakakaraang linggo. Kailangan lumago ka. Oo. Hindi Kasi- pwedeng hindi ka lalago. Kasi yung good deeds mo, pagka nagkukos ng pain sa'yo, mabigat. Sabing gano'n niya. What if your good deeds that you're doing for other man results in ungrateful manner causing you pain? Paano kung tinulungan mo na? Yun ngang isang kamag-anak nila Yung nung panahon na nasa abroad sila, lahat ng tulong ibinigay doon sa mga kapatid, yung gano'n. Pagdating nila dito sa Pilipinas, siyempre, nawala na ng trabaho. Tapos yung konting naipon, naubos na rin naman. This time na kakailanganin nila ng ang dami nilang naririnig na masama doon sa mga tinulungan nila. Paano ngayon ang attitude mo? Iyak nang iyak yun. Ako, ito nga si Sister Tess palagi yung idea. Siyempre, ang ganda doon, Kristiyano na rin aming hipag. Siyang ginagamit para makausap ng isang kamag-anak nila na yon. Pero salamat sa Panginoon, dinala niya sa Panginoon at ngayon nakakarinig na ng salita ng Diyos. Kasi, ang sabi nga ganun doon sa Jeremiah 12:2. Hindi ba? You have planted them. They have taken root. They grow and bear fruit. You are always on their lips, but far from their Oo, heart. yan ang naranasan niya.
Sabing gano'n niya, nag-ugat, lumago, ng mga magandang sinasabi nila nung una, sinasabi nila tungkol sa iyo, subalit malayo ang kanilang mga puso. Actually, hindi nila binigyan ng yung mga good deeds mo, yung mga magaganda mong ginawa. Hindi totoo sa puso nila na tinatanggap nila na yun ay utang na loob. Ang mabigat kasi ang utang na loob, walang kabayaran yan eh. Di ba? Walang katapusan ang pagbabayad niyan. Kaya sumasakit ang mga tao kasi naghihintay ka ng kapalit doon sa lahat ng good deeds na ginawa mo. Kaya sumasakit ang mga loob natin. Pero ang napakakatuwa dito, yun ay complaint ni Jeremiah. Pero doon sa kanyang, ang sinagot sa kanya ni Lord, sabi niya, Jeremiah, kung ikaw ay napapagod sa pagtulong sa tao, paano ka pang mga, di ba, yung nakikipag-race sa kabayo, hindi, mabigat po yun. Kinakailangan, sabi gano'n niya, may warning kasi dyan, sabi gano'n niya, sa Proverbs 23 verse 7, huwag kang makikikain sa taong kuripot, ni nanasain man na masasarap nilang pagkain, sapagkat yun ay naninikit sa iyong lalamunan. Aanyayahan ka niya, kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Malalaman mo ang isang tao na gumagawa ng kunyari mabuti sa'yo, pero hindi naman totoo. Di ba? Kumisan, di ba, pag nakikain ka, sasabihin, bakit sumakit ang tiyan ko? Siguro, hindi totoo yung pagpapakain mo. Ganyan din yun. Kasi, tandaan natin, mga kapatid, ang paggawa ng mabuti, huwag kang aasa ng kapalit. Huwag kang aasa. Kasi, maaring yung mga tao na yon ay, unang-una, hindi alam ang salita ng Diyos, hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Ay di, kapag ginantihan ka ng hindi tama, huwag nating i-take it against them. Lalo na't kung wala pa silang alam tungkol kay Lord. Unawain. At pakitaan pa rin natin na maganda. Yun yung goodness, yun yung makikita natin. Kasi may mga tao na yung tunay na kaibigan, may mga pagkakaibigan na madaling lumamig, lalo na kung dati kang mayaman, pagkatapos ngayon naghihirap ka na. Wala na, hindi ka napapansinin eh. Pero may mga kaibigan na hanggang sa, kahit na sa kagipitan, parang mas higit pa sa kapatid. Sabi nga sa Proverbs 18:24. Kaya wag tayong, sabi nga doon sa salita ng Diyos rin, do not put your trust on human being. Kay Lord ka lang. Kaya salamat sa Diyos kasi ang business ni Lord kasi, doing good God is a good God and He cares about the whole world. Ang business, ang maari lang na magbago sa buong mundo ay ang Diyos. Hindi mo kayang baguhin. You cannot play the role of God. All you have to do is do what is the Lord is asking you to do. Yun lang. Gawin mo kung anong pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Remember, yung kabutihan na pinag-uusapan, it is only a result yes, of our relationship with the God. Lord. Oo. Kaya hindi mo po pwedeng angkinin na yan, pagtulong mo, yung ganyan, hindi ba? Para kang philanthropist lang kapag ikaw ay tumutulong na gusto mong yung matanyag. Iba ito. Iba, oo. Ang pagtulong kasi, kinakailangan, katulad ng pagtulong ng Panginoon sa atin. Because He loves every person. His heart is to save, to bless, to heal, protect, deliver, comfort, feed, clothe, visit, hug, welcome, empower, transform, forgive, restore, liberate, and love. Grabe itong mga purpose ni Lord. Itong heart niya. Gusto niya, magawa niya lahat ito. Itong gusto niyang gawin sa tao, sa lahat ng tao. At nagawa naman talaga niya. At nagawa niya lahat ito. Kaya dapat, mamili ka dito, ikaw ba nagawa mo to? Na mahal mo na ba ang taong katabi mo? Kapitbahay mo, na mahal mo na siya, na bigyan mo na ba siya ng pagkain? Were you able to feed? Nabigyan mo na ba siya ng magandang damit? O kung ano naman, nabisita mo na ba siya? Nayakap mo ba? Sabing ganun niya. Na welcome mo ba siya with all your heart? Napakaganda. Kasi doing good includes sharing the gospel. Hindi lang basta pakainin mo ng food. Mas maganda po talaga. Kaya yung mga kapatiran na let's say, nagmi-mission,
nagdadala ng mga medical mission sa mga, samahan niyo po ng preacher. Kinakailangan yung paggawa natin ng mabuti, may kasamang gospel sharing. Kasi yung paggawa mo ng mabuti, mababaliwala kung hindi na glorify ang Panginoon. Gagawin mo yun because you love God. Because that is what the Lord is telling you to do for His glory. Kaya ang kwan natin is, unang-una, ang ating maging purpose is yung missional. Kailangan ma-share natin Jesus Christ, whose mission is to seek and save the lost. Amen. But our generosity is not limited to sharing our faith. Amen. And it might even start. It might not With even that. start with that. Okay. Oo. Sa Tagalog yung James 2 and James 2:16 and 26. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, anong silbi niyon? Okay, ito pa. Patay ang kanyang Ang ang katawang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalataya kung walang kasamang na walang Kasamang gawa. Oo. Without action is dead. dead. Sasabihin mo, o sige, gutom yung tao. O sige, umuwi ka. Wala nga perang pambili ng pagkain eh. Ayaw, hindi mo man lang inabutan kahit na pambili man lang ng isang sandwich. Hindi ba? Parang yung nga kita mo na. Tapos kita mo yung may sakit. Ni isang paracetamol, hindi mo binigyan. Napakabigat nun. O sige, pagpipray na lang kita. Pagpipray mo, pero wala ka man lang inaabot, wala ka man lang kwan. Iba po yun. Kasi kung yung pinagpipray mo, alam mong walang-wala talaga, abutan mo, mga kapatid. May kasamang gawa. May kasamang gawa. Sabi nga ganun nga ni Lord sa Matthew 25:40, what you do to the least of your brethren, you do it unto me. Ano mang mabubuting gawa na ginagawa natin sa ating kapwa, at yun ay ginagawa mo yun dahil bukal sa puso, at yun ay pinagagawa sa ni Lord, sabi nila, yun ay ginawa mo sa akin. Oo, hindi ba? Lahat yun. Kita mo naman lahat ng salita ng Diyos, kahit na anong marinig mo, kapag hindi mo rin ginawa, baliwala. Para yung dalawang magkapatid, dalawang doktor, yung isa, Doctor of Theology. Yung isa, Doctor of Medicine. Medicine. Parehong doktor at parehong Yung Doctor of Theology. magkapatid yan, magkapatid. Bigay ko Oo. na magkwento. Hindi, yung sinasabi ni Pastor, yung isang example na ibinigay tungkol nga sa putting into action your faith. Yung pananampalataya mo, kiniklaim mo, hindi ba? May dalawang mga Smith, parehong doktor, Dr. Smith. Kasi yung isa, Doctor of Theology, ang tawag na rin sa kanya is Dr. Smith. Yung isa naman ay Doctor of Medicine, Dr. Smith rin. So, minsan may kumatok yung sila may katulong sa bahay, may kumatok. Miss, sabi gano'n niya, bakit po, sino pong kailangan nila? Pwede bang makausap si Dr. Smith? Sino pong Dr. Smith? Yung po bang naghahayag o yung po bang gumagawa? Ayun. Ibig sabihin, gumagamot. Ibig sabihin, yung isa, preacher, Yung at yung isa ay, yung kasi of parang medicine. kumbaga, nagsasalita lang pero hindi naman gumagawa. Pero yung isa gumagawa pero ibig sabihin, yung isa ginagawa niya in action. Hindi ba? Yun lahat ng kanyang ginagawa. Hindi namin masyadong putting napan yung it in istorya na yon. action. Pero yun. Sabi niya, sinong doktor? Yung bang preacher
O yung Yung doctor of medicine. oh, hindi. Yung doer, yung gano'n, parang gano'n. Yun lang po yung ibig na ipahayag ni Pastor. In passing ko lang naman kasi nabasa rin naman yung istorya na yon. Pero yun yung kwan yan. Kinakailangan na, nakikita ba sa atin ang ating sinasabi? Do we walk our talk? Yan. Oh, sige, ikaw naman ganun ba? Sige. Pastor, nasa generosity ka na. Okay, generosity. Aha. Kasi si Lord, talagang mabait and He is generous giver. Ito. And generosity is demonstrating the nature of God by wisely reinvesting the resources that He has entrusted to us. Amen. Kung ano yung resources, kung ano yung mga gift, kung ano man ang ibinigay sa atin, gamitin natin para sa ibang tao. Yes. Kaya nga sinabi ni Lord, God is good, so we have to be generous. Generous. So I am generous. Yan. Kaya kinakailangan i-share mo ngayon yung goodness ni Lord through generosity. Yan. Ito, una tinan natin. The hand that gives, gathers. Yung tao na nagbibigay, umaani yan. Yes. Sa Luke 6:38, Mhm. give and it shall be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured out into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Kung Yan. ano ang ginawa Tinanim mo. doon Oo, sa kapwa mo, yun din ang magiging sukli mo. Meron nga isang quotation na ang author ay unknown. Ang sabing ganun measure your day not by what you harvest, but by what you plant. Yun raw araw mo, ay sukatin mo sa pamamagitan ng kung ano ang iyong, hindi dahil sa kung ano yung iyong naani, kundi kung ang ilan yung iyong itinanim. Yan. Ibig sabihin, ilang ba yung mga good deeds na nagawa mo kaysa dun sa mga good, yung mga tinanggap mong kabutihan. Ang dami mong regalo. Ang dami. Ibig sabihin ba, marami kang ginawa ng kabutihan? So yun yung ganun. Ibig sabihin yan ay, sabi niya, well done is better than well said. Sabi yung ganun ni Benjamin Franklin. Well done is better. Kaya yung sabi mo dyan sa Luke 6, di ba? Siksik, liglig at umaapaw. Maapaw ang ibabalik sa Sa iyo iyo. ng Panginoon. Amen. Dahil marami kang itinanim, Marami marami kang kang aanihin. aanihin. Amen. Kasi pag nag-travel ka, yun lahat ng nababawasan, siksik. Pag ginalaw ganon, Oo, nagkukulang. Pero hindi nagkukulang yun. Gustong takal, siksik, liglit, maapag. Ngayon sa travel mo, mapupuno ni yun. Mapupuno ng mapupuno. Amen. Hindi kailanman nagkulang ang Diyos sa ating lahat. Amen. Okay, yan. Kaya nga yung sinabi mo kanina, generosity is demonstrating the nature of God by wisely reinvesting the resources that He has entrusted to us. Di ba? Kaya sabi, the hand that gives, gathers. Di ba? Yung nagbibigay, Grabe. nagkukanya, naglilikom yon. Ibig sabihin yan, sa atin na lang, di ba, sabi nga ng kan, kapag ka ikaw ay palabigay, maraming lalapit sa iyo eh. So, the hand that gives gathers, ibig sabihin, maiipon mo sila. Di ba? Sa prayer meeting na lang, kapag ka naghanda yung coordinator, ang daming umaattend, lalo na pag may birthday. O hindi may opportunity mag-share ka ng Word of God. Sabi ka ganun. Pero, yun ang simula. Kasi pag nagplant ka na ang maganda doon, wag mong sasabihin na gano'n, kaya lang naman umaattend yan dahil sa pagkain. Hindi po mga kapatid, there's power in the Word of God. Kaya lalo na pag ang itinanim ay salita ng Diyos na tunay naman na nakarating sa mga tao, mamumunga yun, tatanim yun. Yung trials of hope Aha. and the blossoms with the fruit of genuine love. A man there was
and they called him mad. The more he gave, the more he had. Oo. Thank Pag you, Lord. talagang mas marami kang ibibigay, Kasi generosity begins with the seed of faith. Yan, kaya yun ang kanyan. Eh, sabi nga ni John Bunyan, yung sinabi ni Pastor, a man there was and they called him mad. The more he gave, the more he had. Kaya akala yung mga taong palabigay, sinasabihan ng baliw, hindi ba? Ay, ang tanga, gaganunin pa. Dahil bigay ng bigay, regalo na regalo, hindi ba niya nalalaman na ganun ganito? Hindi po eh. Akala mo lang, pero kasi nga, yung taong mga nagkukuha ng stingy yun. Ayaw nilang pamigay. Ganon ang nangyari kay Judas, hindi ba? Yung kwan, sabi niya, siya ang nagkuha nun eh, siya nag-comment, yung babae na nag-offer kay Lord ng perfume, binuhusan ng perfume yung kwan ni Lord. Sabi niya, ay sayang, ang mahal-mahal pa naman ng perfume yun, kung yan ay binili, ay binenta, ay di magiging pera. Ganun po yun. Kaya kapag nakakita tayo ng mga tao, whether yung puso nila ay totoo o tama, pag merong nagbibigay, wag natin pipintasan. Bayaan nyo lang po kasi si Lord ang bahalang mag-reward. maraming parang sira ito. Parang sira. Oo, merong ganon. Hindi sira ito. Oo, wag nating Siya sasabihan. ay kinausap ng Diyos. Amen. So, words related or describing generosity. Oo, ano ba yung mga salitang nagdi-describe Okay. ng generosity? Ito yung pag-ibig. Oo. Kaya ka nakapagbibigay dahil May nadanasan mo yung pagmamahal ng Panginoon at nais mo na yung pagmamahal na ibinigay sa iyo ng Panginoon Ay, ano na mai-share rin mo. Madanasan. Excited yun. Amen. Okay, tingnan natin. 1 John 3:17. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Paano? Paano nga yun? Meron ka naman, nakita mo yung tao na nangangailangan, di ba? Pagkatapos, yung wala kang man lang naramdaman na naawa para at hindi mo tinulungan, paano mo masasabi na may pag-ibig ng Diyos doon sa tao na yon? Yun ang sinasabi dito sa 1 John 3:17. Kaya yung generosity ay sa biblical word kasi yung love is charity, di ba? Kaya maraming mga charity, mga foundation na may charity. Ibig sabihin nun, yung pag-ibig ng Diyos na i-share sa iba. Kaya wala kang pag-ibig kung hindi mo i-share. Tandaan natin, kung hindi mo masasabi na nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo sasabing mabait si Lord, kung hindi mo hindi ka nagbibigay. Oo, hindi uubre. Kaduktong Pag-ibig, yun eh. Ang pag-ibig eh. John points out that love without giving is Is hypocrisy. Ayan. Oo. Ano lang yan? Pakitang tao lang yan. Hindi. Kunwari, Tsaka hindi, mahal kapag mo. ka naramdaman mo pag-ibig ng Diyos, hindi ubrang hindi ka pala bigay. Kaya nga sabi nga gano'n, pagkaala sa iyo na ang pag-ibig ng Diyos, dati-rati nga, hindi ba? Sa church na lang natin, dati-rati, nung nagsisimba tayo doon sa dati nating gawi, kung maglagay tayo doon sa contribution box, lahat ng barya lang natin. Pero nung maramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos, pagka nga maliit ang ibinibigay mo, napapahiya ka pa eh, hindi ba? Dahil napapahiya ka, hindi sa tao, kundi napapahiya ka sa Panginoon. Lord, sa laki ng ginawa mo sa buhay ko. Pero tandaan Oo, din hindi natin, ba? isang bagay, kahit na yung babae Aha. na ang pera lang eh, Dalawang sentimo. Oo. 2 sentimo, Oo, yung widow's mite. ibinigay pa. Oo. Alam ba ninyo, pagbabalik ng 2 sentimo kung ilan? 4 na sentimo. Oo. Pag binalik mo yung 4 na sentimo, magiging ilan? Ang 1,000-fold kasi 8, kung magbigay ganun si lahat. Lord. Kasi alam nyo, we can never outgive God. At ang taong talagang nakaranas ng pag-ibig at kabutihan ng Panginoon, hindi ubrang hindi maging giver yan. Kaya wag mong sabihin, sabi nga ni si John, hypocrisy yan. He points out that if you say that you have the love of God and then you are not giving,
that is hypocrisy. Yan yung nasabi niya sa 1 John 3:17. At another word na related sa generosity. Sowing. Yan, Pagtatanim. pagtatanim. Oo, pagtatanim. Sila na nagtanim Mhm. ng may luha at sakit, babalik yan na may Ngiti. ngiti sa mga labi. Psalm 126 ba? Aha. Mabuti, natatandaan ko pa. Amen. Yan. Kaya sa 2 Corinthians 9:6, sabi, 9:6. Remember this, tandaan natin. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. generously. Yan, The more generous we are in sowing, the greater will be our harvest in true riches. Totoo po yan. The more you give, the more you will receive. Yan. Yan. Thank you, Lord. Okay. Because God is pleased to a cheerful giver. Another word. Honoring. Binibigyan mo ng halaga. Yung salita ng Diyos na ibinibigay sa atin, be generous. Yung Greek word translated honor as timaw. Timaw. Natatawa ko dito. Mabigat Yung timaw word na na yun. honor, sa Greek is timaw, T-I-M-A. Buti na lang hindi timawa, Timaw. Timaw. Pero ang timawa kasi sa atin sa Tagalog, hindi ba yun yung matakaw? Yung mga ganun. Pero hindi eh. Ito honor. Ang Pero ibig yung sabihin. timaw sa pagkakaano ko, parang sira ito. Oo, yun. Parang gano'n. Parang sira. Pero Bigay it ng depicts, bigay. di ba? It depicts placing a value upon someone or something. Ibig sabihin yun, yung timaw means you are placing value on someone or something. Binibigyan mo ng kahalagahan o napakataas na paghanga ang With- isang with tao. joy, Oo. talagang Kaya generosity is not just giving, it is giving abundantly and joyfully. Kinakailangan kapag ka ikaw, ang isang taong generous, totoo yan, tuwang-tuwang nagbibigay. Tuwang-tuwang nakikita mo yung mga taong nabibigyan mo lahat. Totoo naman yun, mga kapatid. Lalo mo yung lalo na yung mga, tuwa ako doon sa mga kapatid na natin, pagkapasko, yung mga nagpapaagaw. Di ba? Yun eh. Yung kwan talaga, hindi pagmamalaki yun, kundi hindi, you want to share to everybody hanggat maaari. Because you have been blessed so much, so you want to share the blessing. Kaya yung kapatid natin, may isang kapatid tayo, pagka niyan, sister, sobrang minless ako ni Lord, kaya gustong-gusto ko ma-share ang aking blessing. Yun po ang nararamdaman ng isang taong binigyan ng kabutihan, nakaranas ng kabutihan ng Panginoon. You are being very generous. Yan. So I am generous because you have tasted the goodness of God. Meron kahapon, ito Those who honor aging parents by giving them their needs, Ephesians 6:1 ito. Makain kami kahapon bago umuwi. Sabi ko, yung pansit na malalapad, di kain kami. May nakita ko isang malaking pamilya doon. Yes, Sabi ko, doon nakita niyo? sa restaurant na kinainan natin. Yung babae, maayos eh. Ewan ko kung bakit ang babae siyang malalakas pag matanda na. Tataka ako. Makita ko sinusubuan yung asawa. Pag ganun. Oo. Nakaganon lang yung asawa sinusubuan. Ipinakikita through thick and thin yung pangako ng Panginoon sa Panginoon noon sila'y kasalin. Andoon. Na doon. Oo. Kaya pati yung mga anak na nandoon, natutuwa na makita yung kanilang mga Magulang. magulang. Sinisilbihan yung kanilang ama na merong sakit. May sakit. Oo. Kaya yung ibang mga magkakapatid Oo. siguro sabi sa katabi, pagtanda mo, susubuan din kita. Oo. Alam niyo, iba yon kasi pag nakikita mo na isang pamilya, nakikita mo yung magulang ay inaalagaan,
Alam niyo, iba yung naalala ko ang aking anak. Nasa Amerika nga si Bing, sabi niya, Mami, hindi mo ba alam ang nararamdaman ko kapag ka naririnig kong kayong dalawa ni Daddy ay may diferensya? Kung maari nga lang tumakbo ko, kung maari nga lang sumakay ako ng eroplano agad para puntahan kayo sa sobrang layo nga lang niya. Iba po yung maramdaman mo kahit sa salita lang. Marinig mo yun sa anak mo, malaki na po yung malaki na po yung consolation sa puso. Si nanay, sa lahat po ng magulang, itong kwan ko, sabing ganun sa akin ng nanay ko, Nay, ba't ba ayaw mo sumama kahit na sino sa aming mga magkakapatid ikaw na may tatanggapin? Kinukuha ko na po ang nanay ko, kung mari, ako mag-alaga, ganun. Sabi niya, ayoko. Sabi gano'n niya, gusto ko, may sarili ako. Nandun pa rin siya, doon nakasama. Thank you Lord, may isa akong pamangkin na kasama niya. Sabi niya, ayokong merong magselo sa bawat isa sa inyo. Kasi sabi gano'n niya, kapag ka nagstay lang ako sa isa sa mga anak ko, paano ngayon yung, ayokong pinagpapasapasahan. Sabi gano'n niya. Kaya kung gusto niyo ako makita, dadalawin niyo ako dito. And true enough, totoo naman po yan. Kaya iba po yung ang magulang mo ay mahal na mahal mo. Nakikita mo talaga na hanggang ngayon, glory to God, ang nanay ko po ay magna 96 na. At salamat sa Diyos. Malakas pa rin. Sobra. Ibang klase. Kaya napakahaba pa po nitong generosity talaga. At napakarami pang salita na maari mong i-attribute sa pagiging generous, lalong-lalo na. Giving value to pinahahalagahan mo mga tao na mahal mo sa buhay. At kahit na hindi mo mahal sa buhay, kahit na yung mga taong difficult people around you, pag binigyan mo ng kahalagahan, ay iyon po ay isang generosity rin. It's an act of generosity. Pag binigyan mo ng kindness, pinakitaan mo ng kabaitan ang iyong kapwa. Kaya kahit na yung mga civil authorities natin, we pay taxes, we are being generous. And even if we give to the poor, we honor the Lord and He promises to pay. Sa Proverbs 19:17, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. praise God. Si Lord ang magbibigay ng pagpapala sa iyo dahil yung mga taong tinulungan mo hindi makakabayad sa mga pinahiram o ibinigay mo sa Kanya. Amen. Walang selfish motive. Amen. Kaya yung pinakamaganda talaga, makatulong ka sa mga taong hindi makapagbabayad sa iyo. Kasi yun ang tunay na giving, yun ang tunay na generosity. Hindi yung nag-expect ka, ito tinulungan ko, hindi man lang ako regaluhan sa Pasko, hindi man lang ako i-blow out. Hindi po yun. Hindi po yun ang tunay na generosity. Yung pagbibigay ng wala kang inaasahang kapalit. Kaya bago namin na tuluyang tapusin ang aming napakagandang topic, ang dami po na ito. Walang katapusan po yung pagka pinag-usapan natin ng kabaitan ng Panginoon at ang pagiging mapagbigay ng bawat isa sa atin. Wala pong, napakahaba po ng topic na to para tayo ay hindi, yung limited ang oras. Pero kinakailangan na po nating batiin ang lahat ng may birthday ngayong araw na to. Ngayon po ay February 5. At batiin natin ang mga nagbe-birthday. Sila po ay si Sister Jean Nocum, Sister Aida Encarnacion, Sister Brenda Macpok, Sister Nida Brucey, Sister J.M. Ocampo, Sister Tina Aguilar, Brother John Mendoza, and Sister Shaira Montenegro. Wala pong may anniversary, pero napakaraming may birthday. Sige, batiin natin sila. Brother Bong, Happy birthday to you.
happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday mga kapatid and enjoy your day. Yan, salamat sa Panginoon. At sa ating pagtatapos po, na ang ating topic, God is good and so I am generous. Meron pong babasahin si Pastor Fred. Ito yung naging topic natin itong last Sunday. Yung Grace, oo. Okay. Yan. Before we And- finish this series, ito pong lahat na sinasabi sa atin nito. It is only the grace of God. Hindi tayo. Kung hindi sa awa at grasya ng Diyos. So that no one can boast that helping other people to be alleviated by their pains and hurts. Ito ay galing sa Panginoon. At ang lahat pong ito, 2 Corinthians 9:8. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all you need, you will abound in every good works. work. Amen. So Apostle Paul explained that through God's grace, that the saints in Jerusalem had the means to give, and their giving was an expression Of of God's grace. Thank you, Maliwanag Lord. na maliwanag. Hindi po tayo to. Amen. This is just a result of our Relationship relationship with the Lord. with God. Kaya tayo Ngay- nakakagawa ng mabuti dahil sa Panginoon. Ngayon, Hindi in natin reward. pwedeng angkinin ito. Amen. Nasa reward na tayo Oo. bago tayo magtapos meron reward talaga. Oo. Okay. Sige, kunin mo na lang siya. Many people refuse to be generous because they falsely believe that what they give, they lose. Yet the opposite is true. The more generous you are, the more you will receive. Those who are generous receive far more than they give and in a wide range of- of areas. Ang pananiwala kasi ng iba, pag nagbigay ka, mababawasan ka o mawawalan Mabawasan ang ka. pera mo. Pero that's the opposite. The more you give, the more you receive. So, in passing, Pastor, mabilis lang. Ang rewards ng generosity, number 1 is a bright countenance. Ibig sabihin, sasaya ang mukha mo, makikita sa pag nagbigay ka, masaya ka. The love of the Lord, kitang-kita ang pagmamahal ng Diyos ay naipakikita mo sa lahat ng tao. At meron kang takot sa Panginoon. Ang sabi nga, yung takot mo na yung reverential fear yan. Hindi yan yung fear na mapupunta ka sa impyerno. Kasi humility is the fear of the Lord sa Proverbs 22:4. And treasures in heaven, you are storing up treasures here, not here on earth but in heaven. Kapag ka nagbibigay ka, you are storing up here, treasures in heaven. And victory over the root of evil. Kasi the love of money is the root of all evil. So, pagka ikaw ay generous, pagka ikaw ay palabigay, nawawala po yung greed, nawawala yung kasakiman mo, and escape from lust and sorrows. Kaya, ang isa sa motivation ng generosity is realization, whatever wealth you have is the result of ingenuity of God, but the God of God's sovereignty. Yun ang result ng pagiging pagkilala mo sa sovereignty of God. So, kaya because God gives our wealth, He also has the authority, the power to take it back. Kaya tandaan natin mga kapatid, wala tayong pag-aari kundi galing lang sa Panginoon. Kaya para sa huli, what are the steps for generosity? Number 1, Steps for generosity. Decide all dedicate all resources to God. I-dedicate natin kay Lord lahat yan. Practice personal frugality. magtipid. Tamang spending, right spending. Pagbibigay.
God, give us God Directs. directs. Amen. Be guided by the Holy Spirit. At ang Holy Spirit, hindi naman mag-guide ng mali. Amen. Lahat ng tama, i-guide ka, and we will be convicted, convinced that whatever the Holy Spirit tells us, Amen. there will be peace, love, and Joy. joy. Sige, Okay. closing prayer tayo mga kapatid. Napakahaba pa po at napakaganda yung susunod nating topic. At inaasahan namin na susundin nyo pa rin ang ating Thursday edition ng GMJ. Para sa ating closing prayer, tawagin natin si Pastor Fred. Okay. Bago tayo magtapos, Matthew 6, 3-4. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. Dakila naming Ama, salamat po sa mga pagtuturo mo sa amin na kami tulad mo na mapagbigay. You gave your only begotten Son for us, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Salamat po, Panginoon. You taught us to be selfless, O Lord, because we are stewards of God's blessing. Lord, gamitin mo kaming lahat, lalo na yung mga nakikinig ngayon, that we are all convicted and convinced that you are a generous God. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Purihin ang God Panginoon. bless us all. Amen. Tayo po ay magsasara sa repeat new song of the week entitled Jesus, Ikaw Lamang, composed by Minister Ariel Borja. Salamat mga kapatid. See you again on next Thursday. God bless everybody. Diyos, Ikaw ay dakila. Diyos, Ikaw ay tapat. Diyos, Ikaw ay pag-ibig, puno ng pagmamahal. Diyos, Ikaw ay kanlungan. Ikaw ang aking kublihan. Sa iyong kalinga, buhay ko'y may katiyakan. Pinahihimlay mo ako sa luntiang pastulan at pinanunumbalik ang aking kalakasan. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging Ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging Ikaw lamang, Jesus, at wala nang iba.
Diyos, ikaw ay dakila. Diyos, ikaw ay tapat. Diyos, ikaw ay pag-ibig, puno ng pagmamahal. Diyos, ikaw ay kanlungan, ikaw ang aking kublihan. Sa iyong kalinga, buhay ko'y may katiyakan. Pinahihimlay mo ako sa luntiang pastulan at pinanunumbalik ang aking kalakasan. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus, at wala nang iba. Hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus, at wala nang iba. Second Timothy